Kaya makasama natin para pag-usapan yung issue na yan. Kasi malalim yan eh. Nandyan yung presyo ng bilihin. Nandyan yung... And more than that, yun yung presyo ng sikmura. Yun yung presyo, yun yung issue. Yun yung issue ng sikmura. Lahat ng presyo na pinag-uusapan natin. Kaya tanungin natin ngayon, kamusta na nga ba yung lagay ng ating ekonomiya? May naramdaman na nga bang ginhawa sa nakaraang taon sa pamumuno ng ating Pangulo? Kaya para samahan tayo na pag-usapan yan, nandito si Professor Shelo Magno, Associate Professor ng University of the Philippines School of Economics. Magandang umaga, Prof. Shelo. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa tagapakinig ninyo ngayong umaga. Ang ganda ng setup ni Prof. Shelo. Hello po, kumusta? Jackie Manabat po at Neil Mercado para sa Inquirer.net. Diretsahin na natin si Prof. Shelo. Kumusta ba ang ating ekonomiya? Umusad na ba tayo? Guminahawa na ba ang ating ekonomiya? Dahil yan yung pangako ni Pangulong Marcos. Oo, alam mo yan yung frustrating, no? Kasi very concrete naman yung mga pinapangako ng ating Pangulo ng mga nakakaraang taon. May enumeration siya ng mga infrastructure na gusto niyang isulong, pababain ang presyo ng mga bilihin. But kung titingnan natin kung ano yung mga tunay nang nangyari, mukhang contrary dun sa mga nailatag niya. Kasi kung tutuusin, the past years, the big infrastructure projects na pinangako ng Pangulo, ito rin yung mga hindi napondohan doon sa ating national budget dahil napunta doon sa unfunded or appropriation. Kung titingnan natin ang mga social protection programs na dapat ito yung human capital natin, napakalaking component ng ekonomiya, ang nakikita natin ay education crisis. Nakita natin na na-defund ang PhilHealth. So medyo malaking challenge yan para sa Pangulo na anong nangyari dito sa mga ipinangangako. Titingnan natin ang presyo ng mga bilihin. The past years, puro matataas ang presyo ng bilihin at nadidinig natin na yan ang major na hinaing ng taong bayan. Napakalaki ng challenge with respect to ensuring na tuloy-tuloy ang supply ng maayos na bigas, yung supply ng pagkain, karne, etc. So, nandun, tama si Aris, no? Yun ang naging priority, but mukhang kinulang sa pag-deliver ang administrasyon. Kinulang po, as you mentioned, Prof. Shelo, mamaya doon sa zona ni Pangulong Marcos, definitely, parang kumbaga checklist yan na nandun, mag-represent yan mamaya ng numbers, GDP growth, mga ganyan, investments, mga ganong numero, hard numbers, na ipepresent mamaya doon sa talumpati ni Pangulong Marcos. Pero ang tanong po, beyond these numbers, nararamdaman po ba sa baba? Oo. Malaki talaga yung challenge kasi kita natin na for the past years din, tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng pahayag ng patuloy nilang pagkaramdam ng paghihirap, yung pagkagutom. At yan nga yung malaking challenge ng Pangulo. No? Even to the extent ng pag-create ng trabaho, yung pag-attract ng investment sa Pilipinas, tumataas naman. Pero kung titingnan mo ang performance sa rehiyon, tayo ang may pinakamababang volume ng foreign investment. Tayo ang may pinakamababang debt to GDP, tayo may pinakamababang GDP per capita. GDP per capita, ibig sabihin yung kita na nakalaan sa bawat mamamayan, tayo ang pinakamababa. Tapos, yung debt to GDP natin, patuloy na tumataas. So, sang-ayon ako kay Aris na kasi hindi, sa usapin ng ekonomiya, napakahalaga din ng issue ng quality ng institusyon at usapin ng korupsyon. At for the past year, sa kabila ng mga nilalatag na issue ng ekonomiya, napakalaka din ng mga issues ng korupsyon na ikinakaharap natin. And I think this time, hindi na pwedeng takasan ng Pangulo ang magsalita laban sa korupsyon dahil ito ay nakakaapekto din sa pagiging attractive ng ating bansa sa paglago ng ating ekonomiya. Speaking of paglago ng ating ekonomiya dun sa pagiging attractive sa foreign investments, galing si Pangulong Marcos sa Estados Unidos para makipag-usap kay Donald Trump at ibinaba ng 1 percentage point. Pero marami ang hindi nakakaintindi kasi ano nga bang ibig sabihin nitong 1 percentage point? Makakatulong ba talaga ito sa ating ekonomiya? Madadagdagan ba ang foreign investments dito sa bansa? Nanalo ba tayo dun sa naging deal natin with the United States? I think that is the question. Prof. Shelo? Oo.
Ang nakakalungkot doon ay mataas pa rin ang presyo ng ating mga produktong ine-export sa Estados Unidos. Kasi nung una, ang sinasabi ay 17% na taripa, naging 20% at napababa to 19%. Ang katotohanan dyan ay yes, mga Amerikano ang magbabayad ng taripa na yan dahil yan ay tax. Pero ang consequence po niyan ay yung mga produkto natin na ine-export sa Estados Unidos ay magiging mas mahal. So ang ibig sabihin po niyan ay hindi na tayo magiging preferred dahil baka maaaring hanap na sila ng mas murang produkto kaysa doon sa ine-export natin. Kaya dapat sana hindi yan point of celebration na napababa ng 1 percentage point. Ang tingin kong dapat strategiya na ginagawa ng gobyerno ay palawakin ng export natin pero maghanap ng ibang bansa na kung saan maaari nating ibenta yung ating produkto na hindi lang tayo dapat mag-rely sa whims ng United States kung magkano ba talaga yung taripang ibibigay sa atin kung hindi siguraduhin na may ibang patutunguhan yung produkto na pinuproduce ng ating mga kababayan dahil whether we like it or not, 17% ba yan, 19% ba yan, 20% ba yan, may epekto yan sa demand ng produktong pinuproduce natin dito sa Pilipinas. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Prof. Shelo, yung debt to GDP ratio. Para sa mga manonood natin, ito yung utang natin, ikukumpara, divided by yung kinikita, yung income ng bansa. Ano na ba yung estado natin? Kasi parang ang target ay mapababa ito to less than 60%. Itago niyo po ako kung mali. Pero nasaan na nga ba tayo, Prof. Shelo? Mataas pa ba ang ating utang? Alam niyo yan, debt to GDP ratio ang nagpapakita ng kakayahan ng isang bansa na bayaran ng kanyang utang, no? At nung simula ng termino ng Pangulo, mataas yan dahil nanggaling tayo sa pandemic at maraming inutang nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang goal po nun ay ipababain yan below 60%. But unfortunately, tuloy ang tumataas, nasa papunta na tayo ng 62% at ngayon nga ang sinasabi nila ang threshold ay 70%. Nakakapangamba po yan. Dahil nagulat din ako saan nila hinugot yung 70% dahil ang global standard para sa mga mid-low income countries ay 60% dahil nga yan ang nagpapakita ng kakayahan para bayaran ang kanilang utang. At kung magpapatuloy yan, ang pagtaas ng utang natin ay magiging concern yan sa mga international financial institutions at magkakaroon yan ng consequence sa interes sa pagbabayad ng utang, maaaring tumaas yan at lalong magkakaroon ng negative impact sa ekonomiya. Bakit? Dahil kung makikita nila na ay mukhang hindi dumiliit ang kakayahang bayaran ng utang, ang consequence niyan ay tataas ang cost ng pangungutang, ito yung interest rate. At may magre-reflect yan sa ating mga consumers, pati sa credit card natin, tataas ang interest rate, yung mga pangungutang sa bangko, tataas ang halaga ng pangungutang. So, ang tendency niyan would be lalong babagal yung paglago ng ating ekonomiya. Kaya napakahalaga din na sa SONA ng Pangulo ay pag-usapan niya kung paano nga babalansihin at aayusin ang pinansiya ng bansa. Kasi ang nakikita natin ay stagnant ang revenue ng gobyerno or baka kaunti lamang ang nagiging paglaki, pero ang expenditure, yung budget natin ay palaki ng palaki. At for the past years, naging very, very controversial yung budget. So tingin ko kailangan ng malakas na mensahe sa Pangulo kung paano ba babalansehin ang budget ng bansa. Prof. Shelo, isa nga sa malaking istorya doon sa nakaraang SONA ni Pangulong Marcos, yung pag-ban sa Pogo. Ngayon, may similar issue naman tayo ng online gambling naman, no? As you know, meron tayong mga lawmakers right now. Some of them are pushing for a total ban. Some are pushing for restrictions dito sa online gambling. We can talk about the social impact of online gambling, but I want to focus on the economic impact. Kasi ito yung ginagamit naman na argumento ng mga pro-regulation lamang and not total ban. So, ano po yung nakikita nyo magiging impact nitong usapin ng online gambling and gaano ka-importante na i-address ito ni Pangulong Marcos sa kanyang magiging talumpati? Oo, alam nyo, may both positive and negative. Kasi sektor yan na nag-i-employ din ng mga tao, no? Pero sa totoo lang po, kapag tinignan nyo ang overall impact ng online gambling, malaki po ang negative effect nito, both social and economic, dahil ang karamihan ng nag-i-engage sa online gambling, marami dyan ay yung mas mahirap nating kababayan dahil sila ay naniniwala na baka
mas mapabuti yung kanilang buhay sa kaunting pera na isusugal nila. Kaya nga siya sugal, no? Pero kapag tiningnan mo yung economic and social cost niya, kadalasan ay mas malaki yon, yung economic and social cost, kesa dun sa economic gains niya. Kaya ako ay naniniwala na dapat sana isulong at the very least ang very, very strong regulation ng gambling sa Pilipinas dahil hindi na po kailangan ng ebidensya niyan. Pati sa ibang bansa, nakita natin na sinusulong ng iba't ibang gobyerno ang strong regulation ng gambling sector dahil nga po sa negative social and economic impacts ito. Lumapit naman tayo dito no sa baha. Ito recently, 3 bagyo hanggang ngayon nararamdaman natin itong flood control projects naging controversial kasi ito no. Prof. Shelo, you could chime in kasi yung program appropriation para sana sa budget ng mga infra mukhang hindi nagagamit ng maayos. Yes. How should President Marcos relay that to the people ngayong SONA? Yun nga po kasi nung mga nakakaraang SONA, no, nag-enumerate ang presidente ng mga priority infrastructure at ngayon sinabi niya, kailangan nating tanggapin na ito ang normal kasi nga sa climate change, talagang tatamaan tayo ng napakaraming bagyo. At hindi ko naman sinasabi at I'm sure confident ako na ang gobyerno natin ay may mga infrastructure projects para ayusin ang flooding. Pero makikita nyo rin ang mga nakakaraang araw yung sumabog na mga insertions ng mga senador natin. At nakita natin ay yung kanilang flood control projects, farm to market road, multipurpose building. Ang nangyayari ay imbes na mas suportahan at mapondohan yung mga malalaking infra projects na magkakaroon ng significant economic and social impact, ang nangyayari ay itong mga tingi-tinging maliliit na projects para tugunan ang political interest ng ating mga politiko. So kailangan talaga ng very, very strong messaging sa Pangulo kung ano ba itong priority natin at kailangan ay ito ang isulong ng ating mga congressman at mga senador, yung public interest, yung pagsulong ng mga tunay na infrastruktura na magiging kapakinabangan sa taong bayan. At ito ay kailangan nilang bantayan, no? Kailangan makipagtrabaho ng masinsin ng Pangulo sa Senado at sa Kongreso, sa House of Representatives, para siguraduhin na itong mga priority infrastructure projects ang siya talagang mapopondohan kasi hindi lang to minsan nangyari to nung 2025 budget, nangyari to nung 2024 budget, nangyari to nung 2023 budget. Ang mga big infra projects ang nawawalan ng pondo, yung mga tunay na social programs natin, PhilHealth, 4Ps, ang nawawalan ng pondo at ang napopondohan ay yung mga programa ng mga very populist na nagsusulong ng mga interest ng mga iba't ibang politiko. Ngayon, kung gustong mag-iwan ng legacy ng Pangulo, ay kailangan niya talagang maging very, very firm at kailangan ng very strong messaging na ito ang priority natin dahil ito ang kailangan ng taong bayan. Yung big infra projects na magkakaroon ng significant economic multipliers, pagpapalakas ng mga social programs natin katulad ng 4Ps, pag-aayos ng PhilHealth, at yung panawagan na sana mabawas-bawasan ng korupsyon. Kasi itong impeachment ni Sara Duterte, ang ugat din naman ito ay korupsyon. At napakaganda kung presidente mismo ang magsasabi na wala ng confidential fund, hindi ba? Pero hindi ko alam kung gagawin niya yan kasi siya mismo may confidential fund. There's also one glaring concern, no? Lalo, ito tingin ko may significant multiplier or impact or effect sa ating ekonomiya is our education. We have poor literacy rate, also we have learning poverty. So, ano ang gusto niyong marinig mula sa Pangulo, and do you think nagkaroon ba ng tamang mga programa para matugunan itong learning poverty na meron tayo dito sa Pilipinas po? Yun nga nung mga nakakaraang taon, binanggit na rin ng Pangulo yan, yung issue ng stunting. Bakit stunting? Kasi yan yung nutritional gap natin sa mga kabataan natin na irreversible ang impact in terms of learning capacity, no? Na kapag di natin na-address yung stunting, yung mga kabataan natin are more likely na hindi makatapos sa pag-aaral dahil yung learning capacity nila ay naapektuhan ng pagkagutom nila. But despite the pronouncement before na isang malaking problema natin ng stunting, hindi natin nakita ang very concrete
strong messaging and action from the administration na talagang krisis ito at kailangan tugunan. Pumapasok na nga rin yan sinasabi mong issue sa education. But what did we see in the 2025 budget? Hindi naging priority ang edukasyon. So, katulad ng binanggit ko, kapag pinag-usapan natin ekonomiya, nandyan ang infrastructure, nandyan ang social protection, nandyan ang human capital, nandyan ang institution. So, kailangan din magkaroon ng malinaw na instruction mula sa Pangulo kung paano natin palalakasin yung human capital. Dalawang major component niyan, health and education. At tingin ko kailangan na rin i-recognize na talagang may education crisis tayo at maganda nga sanang messaging, baka imbes na multipurpose building ang pinaprioritize ay mga classroom at kagamitan ng mga estudyante sa paaralan. Dahil ito yung nakikita nating malaking gap talaga ng mga nakakaraang taon. Kulang na kulang ang supply ng ating mga estudyante, walang libro, ang mga teachers kulang na kulang sa suporta. So, yun. At sana, hindi lang siya yung pag-recognize at pagre-report ng accomplishment, no? Pero malinaw na direksyon kung paano natin ito susolusyonan para sa susunod, meron tayong metrics ng evaluation. Nagawa ba talaga to ng Pangulo o hindi? Ito siguro pinakamalapit na sa sikmura. At sa ekonomiya, syempre usaping ekonomiya, yung 20 pesos na bigas. Yes. Which is which is a reflection of, did we really alleviate poverty? Kasi yan yung kumbaga nasa kampanya at pangako ni Pangulong Marcos. If you were going to give a grade as a professor and as an economist, what grade would you give President Marcos or the Marcos administration for the past 3 years? With respect to the 20 peso bigas or overall? Overall, no? Or poverty alleviation siguro, Prof. Shelo. With respect to poverty alleviation at saka sa presyo ng mga bilihin, ay bibigyan ko siya ng grade na failing. May time pa to recover dahil ang termino naman niya ay natatapos ng 3 taon. May success siya in terms of PR, dahil may mga areas na kung saan nakapagbenta siya ng 20 pesos na bigas, pero alam naman natin na hindi yan sustainable. At ilang beses na marami nang usapin kung paano ba ang magiging direksyon ng agrikultura natin, pero sa katotohanan, ang mga magsasaka natin ay nananatiling mahirap, kulang na kulang ang suporta, technical support. Ngayon nga, ang usapin ay paano ba yan? Ang farm gate price ng bigas ngayon ay nasa 13-14 pesos dahil nga bumabagyo at naapektuhan sila ng matinding bagyo at nafo-force ang ating mga magsasaka na magbenta ng ganun kababa. So kung tutuusin at i-compute mo yan, kahit na maging marami pang pag-aani yung gawin nila, ang kanilang kikitain ay way below the poverty line, yung threshold ng yung income ng tataas doon sa yung poverty threshold income natin. So talagang mananatiling mahirap ang ating mga magsasaka. So tingin ko, hindi lang enough na mag-commit sa 20 pesos na bigas ang Pangulo. Kailangan ng konkretong programa kung paano ba maiaangat ang ating mga magsasaka. Kasi hindi sapat na mag-PR ka lang na nakakabenta na kami ng 20 pesos na bigas ha. Ang usapin ng pag-angat ng kalagayan ng ating magsasaka at yung pag-address ng issue ng food sufficiency at food security ay malaking issue kasi nakita natin yan nung termino niya na tuwing magkakaroon ng mga challenges sa access sa pagkain, biglang taas ang presyo, ang naapektuhan ay mga consumers dahil biglang taas din ang presyo ng mga bilihin. So, very complex issue, hindi natin mahuhusgahan lang at hindi lang simpleng accomplishment yung makapagbenta ng 20 pesos na bigas. And I think this is where communication comes in, Professor Shelo. No, you mentioned kanina, napaka-importante na we really communicate. Kasi we have to go beyond the numbers. For sure, mamaya may mga discuss dyan about foreign direct investment, mga ganyan, mga debt to GDP ratio, may mga ganyang numbers. Yes, GDP, may mga ganong pinidiscuss na frankly, kahit tayo minsan sa media, hindi natin naiintindihan kung ano ba yung sinasabi niyan. So doon papasok yung communication, na yung pakita natin sa publiko, no, Prof, na we should go beyond the numbers and what these numbers mean for ordinary Filipinos. Alam mo, even the numbers, no, syempre naman, siguro naman yung GDP growth natin ay positive, diba? Parang pag nag-negative yan, ay tataas na talaga yung kilay ng mga tao. Failed na yata, Prof. Mag-drop na dapat. Yung mga metrics nga natin na binanggit ko, GDP per capita, tayo yung pinakamababa sa ASEAN. Diba? That's concerning. Foreign investment, may positive dyan.
Pero tayo din ang pinakamababa sa rehiyon. Ibig sabihin, we are not that attractive. Wala pa akong nadinig actually na ang industrial policy statement sa Pangulo. Kasi hindi enough na mag-attract lang tayo ng foreign investment. Kailangan nag-i-invest tayo pati sa mga industriya natin. At yan ay hindi naging malinaw. Sa presyo ng mga bilihin, patuloy na tumataas. Hindi enough na sabihin na hindi nakakabenta na tayo ng 20 pesos na bigas. Kasi kapag pinag-aralan mo yan, nakakabenta nga ng 20 pesos na bigas, pero hindi naman sustainable. Dahil kaya yan 20 pesos dahil sa tindi ng subsidy na ibinibigay natin dyan. So ang tanong, do we even have enough money para i-subsidize yan ng tuloy-tuloy? Given na palaki ang utang ng bansa. At habang palaki ang utang ng bansa, we have to be strategic in our investment. Strategic ba ang mga flood control project o infrastruktura na ininvesta natin? Nakikita natin hindi. So may 3 years pa ang Pangulo para bumawi. And I think he really needs to send a very, very strong message na ito ang ating economic plan, ito ang pagpapalakas ng ating institusyon. Isang tabi muna natin yung interest ng mga politiko at tutukan natin ang pagpapalago ng ekonomiya, yung pagpapalakas ng human capital, ng mga Pilipino, kalusugan at edukasyon. At ang pag-minimize, hindi ko na sinabing pagtanggal, minimize ng korupsyon sa bansa. Panghuling tanong na lang po. Ano ang gusto nyong marinig mula sa Pangulo? Anong tono? Ano yung tema? Ekonomiya kasi yung lagi niyang main theme. Pero ano yung gusto nyong marinig mula sa kanya? Total naman, tinatanong niyo yung gusto ko, diba? Yes. Hindi ako confident kung sasabihin niya o hindi. Pero sa akin kasi napakalaking elemento ng usapin ng korupsyon sa bansa. And I think a very strong message and commitment. I know it might be hard for a Marcos to talk about corruption. But I am confident na kapag may strong message to address corruption in the country, that will help in bringing confidence to our economy and our government. At ang isang pinaka-importanting statement sa akin dyan ay ang pag-abolish ng confidential fund na naging dahilan din at basehan ng impeachment ni VP Sara. Kung pinapa-impeach natin si VP Sara dahil sa confidential fund, then the government should show yung commitment niya na tanggalin ang punot dulo ng korupsyon na to, at yan yung confidential fund. Okay, maraming salamat Prof. Shelo Magdo. Maraming salamat din sa inyo at magandang umaga.